Nag-alala siya na hindi ligtas ang kanyang pang-araw-araw na paglabas sa bundok. Nakaramdam ng paghanga si Jiang Yukon, ipinapalagay na itatago ni Chen Pinggan ang baril para sa kanyang sarili at nagtataka kung nag-aalala siya sa kanya. Inamin niya na hindi niya alam kung paano gamitin ang baril ngunit naisip niya na ang damdamin ang mahalaga. Pagkatapos ay hinawakan ni Chen Pinggan ang kamay ni Jiang Yukon, sinasabi sa kanya na tuturuan niya siya. Pinangunahan ni Chen Pinggan si Jiang Yukon sa kagubatan at inutusan siyang pumunta sa harap ng isang partikular na puno. Sumang-ayon si Jiang Yukon at telepathically na sinabi kay Zollinger na sundin ang plano. Tumango si Zollinger sa pagpayag. Samantala, sa Yanji Sex Immortal Mountain, naniniwala si Udunglay na makapangyarihan ang Heavenly Overlord Technique at hindi na niya kailangang maghintay ng matagal upang umakyat sa susunod na realm. Pagkatapos, sinabi ni Ziasoy kay Udunglay na tila mahahabol niya siya sa lalong madaling panahon. Nang marinig ito, binati ni Udunglay si Ziasoy, iniisip na pagkatapos maintindihan ang teknik, lumitaw si Ziasoy at kung magkakaroon siya ng breakthrough, sisirain niya ang pundasyon ng Immortal Emperor. Pagkatapos ay hinarap ni Ziasoy si Udunglay, sinasabi sa kanya na hindi na niya kailangang maging magalang dahil pinili ni Chen Pinggan si Udunglay. Naguluhan si Udunglay, napagtanto na ang senior na pinag-uusapan ni Ziasoy ay si Chen Pinggan at maging si Ziasoy ay tinatawag si Chen Pinggan na isang senior. Pagkatapos ay bamulong si Ziasoy na hindi niya inaasahan na makukuha niya ang Heavenly Overlord Technique at ang mga tagumpay ni Udunglay sa hinaharap ay walang alinlangan na mas mataas kaysa sa kanya. Nagtaka siya kung ibinigay ni Chen Pinggan kay Udonglay ang teknik upang hayaan siyang maging Immortal Emperor. Bukod pa rito, kung maging Immortal Emperor si Udunglay, titigil na siya bilang isa. Nagdahilan si Sui na dapat itong isang paghahanda para sa kanya upang masira ang layer of restriction at makapasok sa Divine Realm. Pagkalipas ng ilang sandali, sa bahay ni Chen Pinggan, iniulat ni Zollinger kay Chen Pinggan na may masamang nangyari. Nanakaw ang pinto ng kwarto. Nalilito si Chen Pinggan, tinanong si Zollinger kung kailan ito nangyari at inutusan siyang ipaliwanag kung anong nangyari habang wala siya. Sinabi ni Zollinger kay Chen Pinggan na hindi nagtagal pagkatapos niyang umalis, isang silhouette ang sumugod sa loob at hindi man lang siya nakapag-react. Pagkatapos, ninakaw ng silhouette ang pinto at tumakas. Nagulat si Chen Pinggan, bamulong na nakakainis ito at nagtaka kung may mga magnanakaw ba ng tabla. Pagkatapos ay lumingon siya kay Jiang Yukon at tinanong kung sila ang nagtanggal nito. Itinanggi ni Jiang Yukon ang mga akusasyon at sinabi kay Chen Pinggan na kasama niya siya sa kagubatan. Sinama ng tingin ni Chen Pinggan si Zollinger na nagdahilan na hindi niya kayang tanggalin ang ganoong kalalaking pinto habang napakapayat niya maliban kung mga pakwan iyon. Nagngingit-ngit, sinabi niya kay Chen Pinggan na kung hindi siya naniniwala sa kanya, maaari niyang tanungin ang mga kapitbahay dahil marami ang ninakawan. Naiirita, sinabi ni Chen Pinggan na pupunta siya para magtanong dahil hindi siya naniniwala na may ganoong mga magnanakaw. Pagkalipas ng ilang sandali, tinanong ni Chen Pinggan ang isang matandang lalaki kung narinig niya ang tsismis tungkol sa mga magnanakaw na nagnanakaw ng mga pinto. Naging masigla ang matandang lalaki, sinasabi kay Chen Pinggan na may mga magnanakaw na nagnanakaw ng mga pinto ng mga tao. Nagulat si Chen Pinggan nang marinig na totoo ito. Nagpatuloy ang matandang lalaki na sabihin kay Chen Pinggan na habang papalabas siya, isang silhouette ang dumaan sa kanya at naglock sa pinto gamit ang hindi kapani-paniwalang lakas. Hinayla ng silhouette ang pinto sa isang kamay at pagkatapos nakawin ito ay tumakas dala-dala ang pinto. Bamulong ang matandang lalaki na maraming tao ang ninakawan ngunit iniwan sila ng magnanakaw ng malaking halaga ng pera. Dahil dito, napagtanto ni Chen Pinggan na lalong nagiging absurd ang kwento at nagtaka kung mayroon ng talagang bored na tao sa mundo. Nalungkot, sinabi niya kay Zollinger na naniniwala siya sa kanya at 12-dosenang pamilya sa bundok ang ninakawan ng kanilang mga pinto. Tinapik ni Jiang Yukon ang galit na si Zollinger at sinabi kay Chen Pinggan na maliit na bagay lang ang pagkakakaba ng pinto, basta't hindi nasaktan si Zollinger. Pagkatapos ay tinanong niya si Chen Pinggan kung mayroon siyang problema sa sleepwalking,
binanggit na ang kanilang mga silid ay magkatapat lang, gayunpaman, walang pinto at sa isang tingin lang ay maraming bagay ang makikita. Pinatunayan ni Chen Pinggan kay Jiang Yukon na hinding-hindi siya gagawa ng kakaibang bagay. Isang babala ang dumating at nagising si Chen Pinggan sa tabi ni Jiang Yukon, nagmumura. Napagtanto ni Chen Pinggan na hindi siya natulog sa kanyang silid sa nakalipas na ilang araw at nagtaka kung bakit siya napupunta sa silid ni Jiang Yukon tuwing umaga. Gaya ng dati, mabilis siyang lilihis. Sa pagkakataong ito, gayunpaman, hinawakan ng isang kamay ang damit ni Chen Pinggan nang siya ay paalis na. Nauuto at balisa, sinubukan ni Chen Pinggan na ipaliwanag kay Jiang Yukon na kailangan niyang maging matyaga at makinig sa kanyang paliwanag. Pagkatapos ay hiniling ni Jiang Yukon kay Chen Pinggan na humiga at mabilis siyang sumang-ayon. Pagkaraan ng ilang sandali, nagsimulang magtaka si Chen Pinggan kung anong uri ng sitwasyon siya habang yakap siya ni Jiang Yukon sa kanyang pagtulog. Nagsalita si Jiang Yukon, umamin na alam niyang pumuslit siya sa kanyang silid sa gabi at lumabas ng lihim sa umaga. Nagpatuloy siya sa pagsasabi na maaari siyang dumating kahit kailan niya gusto at hindi na niya kailangang maging lihim. Nalito, namula si Chen Pinggan at nagtaka kung ito ba ay isang senyales at kung malinaw ba talaga ang lahat. Pagkatapos ay nagpasya siyang humiga ng kaunti. Samantala, isang malaking pulutong ang nagtipon sa Dan Imperial Plaza. Nagtataka kung bakit hindi pa nagsisimula ang kaganapan dahil lampas na ng 2 oras. Pinag-isipan ni Prinsipe Wang kung bakit hindi pa dumarating si Chen Pinggan. Isang babae ang nagpaalam kay Prinsipe Wang na ang taong inaasahan niya ay hindi darating at hindi na maaaring ipagpaliban ang kompetisyon. Pagkatapos ay ngumiti siya nang mapansin niyang tumatakbo si Chen Pinggan. Naisip ni Chen Pinggan na late na siya at maswerte na hindi pa nagsisimula ang kaganapan. Napagtanto ng master ng Danyuan sect na si Chen Pinggan nga iyon. Nagpatawag si Simon Chen ng Alchemy Master Meeting ilang oras bago ang kaganapan at ipinaalam sa kanila na mayroon lamang silang isang agenda. Ang lahat ng miyembro ng Alchemist Guild ay dapat sumunod kay Chen Pinggan ng walang kondisyon. Inabisuhan. Di niya sila na gusto ni Chen Pinggan na magpanggap na low level at makisalamuha sa pulutong. Binalaan niya sila na huwag magmadali at maintindihan at kumilos ayon sa kanyang mga nakatagong kahulugan. Nagulat ang sect master na magkakilala pala sina Zijian at Chen Pinggan. Ipinagpalagay niya na ito ay isang pagkakataon at nagplano siyang tanungin si Zijian pagkatapos ng kompetisyon. Uminda-inda si Chen Pinggan, bumubulong na swerte siya na nakahabol at malapit ng mabaigo ang mission. Isa sa mga contestants ang nagtanong kung bakit late dumating si Chen Pinggan at inakusahan siyang nanlilinlang. Pinatunayan ng sect master sa pulutong na maayos ang lahat at magsisimula na ang test ngayong dumating na ang lahat. Naiirita ang mga contestants na kailangan pa nilang maghintay para sa isang tao at nagtaka sila kung sino si Chen Pinggan. Balisa, inisip ng sect master kung anong gagawin niya kung masaktan niya si Chen Pinggan dahil sa kanyang pagkakamali. Pagkatapos ay napagtanto niya na sinabi sa kanila ni Simon Chen na ang lahat ng ginagawa ni Chen Pinggan ay may kahulugan at dahil late siya dumating, dapat itong magkaroon ng mas malalim na kahulugan at ang kanyang kapabayaan ay nagpataas ng galit ng lahat kay Chen Pinggan. Naniniwala ang sect master na ito ang layunin ng huling pagdating ni Chen Pinggan, upang maakit ang galit ng audience. Hiniling niya sa audience na manatili sa katahimikan bago ipaalam sa kanila na ang sect ay nakapag-recruit ng 100 tao at ang level ng bilis at kalidad ng alchemy ang kanilang reference standard. Sa gayon, sinimulan ng sect leader ang exam. Isa sa mga contestants ang nalungkot at naisip na kung hindi dahil kay Chen Pinggan na nagpabagal sa exam, haharapin lang niya ang kalahati ng kasalukuyang mga candidates, na nagbibigay sa kanya ng mas magandang pagkakataon na manalo at makapasok sa sect. Ang apo ng ikatlong emperor ng Daemo Empire ay nagdahilan na dahil binawasan ni Chen Pinggan ang kanyang mga pagkakataong sumali, hiniling niya kay Chen Pinggan na huwag siyang sisihin sa paggamit ng gayong mga pamamaraan at walang maglakas loob na sumubok basta't naruroon siya at ang Ferebe na binili niya sa mataas na presyo ay kayang kontrolin ang lahat ng apoy sa loob ng 10 feet radius. Nagpa siya ang lalaki na gusto niyang makita kung anong kayang gawin ng taong pinakitunguhan ng maayos ni Lord Wan.
Pagkatapos, ibinagsak ni Chen Pingan ang lahat ng sangkap sa palayok. Galit na galit, nagmura ang lalaki at tinanong si Chen Pingan kung alam niya talaga ang alchemy. Bilang tugon, lumingon si Chen Pingan at nagtanong kung siya ang tinutukoy ng lalaki. Pagkatapos ay nagtaka siya kung bakit siya tinitigan ng lalaki at kung may kakaiba bang fetishes ang mga lalaki ng Danwu Kingdom. Galit na galit, naisip ng lalaki na kung makapagpino si Chen Pingan ng pil sa pamamagitan ng basta-basta pagbato ng mga herbs, mababaliw siya. Nagpa siyang kalimutan si Chen Pingan, naniniwala na ang sarili niyang furnace ang magpapasabog sa kanya. Determinado, nagpa siya ang lalaki na alisin ang mga nagbabanta sa kanya. Pagkatapos ay ngumiti siya nang makita niya ang kanyang unang target. Pagkatapos, gumamit ang lalaki ng isang bead na nagdulot ng pagsabog sa furnace ng kanyang target. Pagkatapos ay inanunsyo ng announcer na ang contestant number 15 ay nag-withdraw mula sa exam dahil sa pagsabog ng kanyang furnace. Bumulong ang lalaki na kahit gaano sila katalented, basta't may humahadlang sa kanya, magbabayad sila. Pagkatapos nito, isa pang serye ng mga pagsabog ang nagdulot ng pagkatalo ng ilang contestants. Nagulat si Zijan na wala siyang napansin na pagkakamali sa pagganap ng ibang mga contestants. Pagkatapos ay nagtanong siya sa sect master kung bakit biglang sumabog ang furnace ng ibang mga contestants. Sumagot ang sect master na may gumagamit ng unorthodox tactics. Hindi nagtagal, napagtanto niya na si Son Zigan iyon, ang playboy prince na sumisira sa imahe ng kanyang ama. Pagkatapos ay bumulong si Master Wan na si Chen Pingan ay iba. Kakaiba ang kanyang refinement technique ngunit nanatiling matatag ang furnace kahit magkasalungat ang mga katangian ng mga herbs. Pagkatapos ay nahulaan niya na pinayagan ni Chen Pingan si Sun Ziging na tumayo ng walang takot na maapektuhan, na nagpapahiwatig na ang ginagawa ni Chen Pingan ay may mas malalim na kahulugan. Pagkatapos ay nagdahilan si Sun Ziging na ang lahat ng mga contestants na mas mahusay sa kanya ay naalis na at dahil sa kanyang peel form, garantisadong sa kanya ang unang pwesto. Lumaki ang kanyang mga mata nang sumigaw ang pulutong na nakapagpino na si Chen Pingan ng peel at mayaman ang bango. Pagkatapos ay nag-isip sila na baka ito ay isang 4th o 5th grade peel. Galit na galit, nagmura si Sun Ziging dahil hindi siya makapaniwala na nalampasan siya ni Chen Pingan. Pagkatapos ay hinawakan niya ang fire bead at bumulong na hindi niya hahayaan si Chen Pingan na mabuo ang kanyang peel. Nagulat si Chen Pingan sa pagkalat ng apoy, naisip niyang kontrolado niya ito. Pagkatapos ay minanipula niya ang apoy at bumulong na hindi niya maaaring hayaan na sumabog ang furnace o mabibigo siya sa mission. Naniniwala si Chen Pingan na tapos na ang lahat dahil hindi na makontrol ang apoy at kung magpapatuloy ito, masusunog ang medical herb. Gayunpaman, nagkaroon siya ng ideya na subukang gamitin ang apoy upang mabilis na mabuo ang peel. Habang minanipula ni Chen Pingan ang apoy, bumukas ang palayok. Ngumiti si Sun Ziging, iniisip na nagtagumpay ang kanyang plano. Nalungkot ang audience at nagpahayag ng pagsisisi. Sa kabila nito, ngumiti si Chen Pingan at inihayag na handa na ang peel. Sa wakas, 2 peels ang lumabas mula sa palayok. Hiniling ni Chen Pingan kay Master Wan na suriin ang mga peels. Ipinaalam ni Master Wan kay Chen Pingan na ang parehong peels ay 5th grade peels na may pinakamataas na kalidad. Galit na galit, ikinuyong ni Sun Zig ang kanyang kamao, nagtataka kung paano posible na makagawa ng 2 peels. Isang miyembro ng audience ang naniniwala na halatang pinasabog ni Chen Pingan ang kanyang furnace habang itinuro ng isa pa na ang kompetisyon ay nagpapahintulot lamang sa paggamit ng mga first-rate herbs. Bigla, napagtanto ni Master Wan na sa buong buhay niya ay nagpipino siya ng mga peels at hindi pa siya nakarinig ng sinumang nakamit ang ganoong fit. Pagkatapos ay nagtaka si Chen Pingan kung nakapasa ba siya sa exam. Masayang ipinaalam ni Master Wan kay Chen Pingan na sapat na ang 2 peels para makapasa siya. Gayunpaman, sumingit si Sun Ziging, inakusahan si Chen Pingan ng panlilinlang at nagsasaad na walang sinuman ang nakakita ng isang tao na nagbuo ng peel matapos pasabugan ang kanilang furnace, lalo na ang 2. Inangkin niya na itinago ni Chen Pingan ang mga peels sa furnace ng maaga.
Sumagot si Master Wang na dapat bantayan ni Sun Ziging ang kanyang bibig. Idinagdag na ang furnace ay inihanda ng kanyang Danuine sect. Pagkatapos ay tinanong niya si Sun Ziging kung inakusahan niya ang kanyang sect. Pinabulaanan ni Sun Ziging ang kawalan ng katarungan ng genuine sect at ginamit pa ang entry contest para magpatunay. Sa pagsasalita sa audience, sinabi niya na pinabagal ni Chen Pingan ang kompetisyon ngayon at ang Danyuan sect ay hindi kailanman naging patas mula sa simula, na sinang-ayunan ng audience. Isang tao ang galit na sumigaw na kung hindi dahil sa biglaang pagsabog, walang sino man ang makakahula na ang furnace ay pinagmumultuhan. Sa puntong ito, napagtanto ni Master Wan na ang sitwasyon ay eksakto ang gusto ni Chen Pingan. Nahulaan niya na binalaan siya ni Chen Pingan na huwag masyadong makialam at kung ilalantad niya ng maaga si Sun Ziging, mapapahamak nito ang plano ni Chen Pingan. Nalilito, nagtaka si Chen Pingan kung bakit tumatango sa kanya si Master Wan. Pagkatapos ay nahulaan niya na alam ni Master Wan na ang Danuine sect ay hindi biased at alam ni Master na siya ang gumawa ng mga pills, kaya pinayagan siya ni Master na hawakan ang sitwasyon upang masuri ang kanyang mga kakayahan. Nagningning ang mga mata ni Chen Pingan habang naniniwala siya na gustong sanayin siya ni Master Wan. Like, comment, share, and subscribe naman dyan mga ito go. Maraming salamat po.